Our Father in Heaven, muli ay nagpapasalamat kami dahil ang mga salitang ito ay regalo mo sa amin at ito ang eksaktong kailangan namin. Ano man yung kalagayan namin sa buhay o sa relasyon. Praying Father, na marinig po namin na kayo ang nagsasalita sa amin. At dalayan ko na makita namin at tanggapin namin ang authority, absolute authority of your word sa buhay ng bawat isa amin. And so, Father, teach us, rebuke us, correct us, and train us in righteousness sa pamamagitan ng iyong salita. May you alone be glorified as we talk about marriage and other issues. At dalayan ko na ito ay makatulong sa bawat isa sa amin. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. So nito pong mga nakakaraang linggo, nakakaraang buwan, ay pinag-uusapan sa Kongreso, sa Senado, at sa social media ang tungkol sa divorce. Maraming sumasang-ayon, marami rin namang tumututol. So kung kayo ang tatanungin ko, sino sa inyo ang sumasang-ayon sa divorce? Ito ay maging batas sa Pilipinas. Pakitaas po ang kamay. So mag-ingat yung mga sasagot, lalo na kapag katabi ninyo yung asawa ninyo. Kailangan ninyong magpaliwanag. I'm assuming, karamihan po sa atin, if we understand kung ano po yung nakasalalay dito, ay tututol din tayo sa divorce. Pero dapat nating maintindihan, ano bang ibig sabihin nun? Ano ba talaga yung nakasalalay dito sa usapin na ito? And it's very important for me na talakayin ito bilang pastor ninyo. To give some guidance and wisdom sa usapin na ito. And hindi lang ito political issue. It is very personal sa bawat isa sa atin. May kinalaman ito sa pamilya natin. May kinalaman ito dahil ang mga church natin ay binubuo ng iba't ibang pamilya. May kinalaman ito kung paano natin i-disciple yung bawat isa. Paano natin i-counsel yung mga mag-asawa. And may kinalaman ito sa witness natin sa mga unbelievers. Na yung view natin about marriage, relationships, ay hindi pwedeng katulad lang ng pananaw din ng mga unbelievers. At kung maunawaan talaga nating mabuti, and this is my prayer for today, kung maunawaan lang talaga nating mabuti kung gaano kaganda ang disenyo ng Diyos sa relasyon ng mag-asawa, malaki ang, makita natin na malaki pala ang kinalaman ng tamang pananaw sa pag-aasawa at tamang application nito sa buhay natin, sa relasyon natin sa Panginoon. So, kaya, may asawa ka man o wala ka pang asawa o wala ka ng asawa, masaya man kayo sa relasyon ninyo mag-asawa ngayon o hindi at humaharap sa maraming problema, meron man sa inyo ngayon na ayaw nang mag-asawa o gustong mag-asawa pero wala pa rin binibigay sa Lord na asawa. So, kahit anong kalagayan ninyo sa relasyon ngayon, I believe na may sinasabi po sa atin ang salita ng Diyos para sa atin. So, temporarily, ay hinto muna ako sa sermon series natin sa Exodus. 4 Sundays lang. Okay, 4 Sundays. Para maglaan po tayo ng panahon para pag-usapan, hindi lang tungkol sa divorce. Hindi lang naman yun na kailangan natin pag-usapan. Kundi yung tungkol sa pamilya in general. At kung ano sinasabi ng salita ng Diyos dito. At titingnan natin kung ano sinasabi ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 19. Hindi lang verses 3 to 6. Verses 3 to 6 ngayon, and then hanggang verse 15 sa mga susunod na linggo. Pag-uusapan natin ngayon tungkol sa relasyon ng mag-asawa, verses 3 to 6. Tungkol sa paghihiwalay, verses 7 to 9. And then verses 10 to 12, paano naman yung mga walang asawa at hindi bibigyan ni Lord ng asawa. And then, verses 13 to 15 ay
paano naman yung tungkulin natin sa mga bata, sa mga anak natin? So yan po yung pag-uusapan natin sa susunod na 4 na linggo. Sana po ay makasama pa rin namin kayo sa mga susunod. Hindi lang natin pag-uusapan dito yung mga practical na bagay tungkol sa pagpapamilya, kundi titingnan natin na paano bang yung relasyon sa pamilya ay sumasalamin sa mabuting balita ng Panginoong Hesus. At yung mabuting balita o yung gospel na naririnig natin ang paulit-ulit sa church, kinakanta natin, sinasabi natin pinaniniwalaan at pinangahawakan natin at ipinipreach natin sa mga unbelievers, paano yung gospel na yon ay bumabago at dapat na bumago sa relasyon natin sa loob ng bahay. So kapag narinig natin yung gospel dito sa loob ng simbahan, huwag nating iiwanan yung gospel sa loob ng simbahan. Dadali natin, bit natin pagdating natin sa bahay. Let us bring the gospel home. So maraming Kristiyano ang nag-aalala kapag naging batas na o naging legal na yung divorce sa Pilipinas. Mangyayari na sa atin yung mga nangyayaring mga kaguluhan sa pamilya, sa society, sa Amerika at sa ibang bansa. So para sa maraming mga evangelical Christians at maraming mga Roman Catholics, big no-no kapag divorce ang pinag-uusapan. Kasi nga naman, alam natin na at inaalala natin, yung masamang epekto nito, hindi lang sa mag-asawa na maghihiwalay, kundi dun sa kanilang mga anak na talaga namang maapektuhan. So, tama lang na tumutol sa divorce. Pero, dapat nating alalahanin, hindi naman talaga divorce yung pinaka-problema. So, we're praying. Hindi ko alam kung ano yung prayer ninyo, kung magiging batas yung divorce o hindi. Pero ano man yung maging outcome, tayo mga Kristiyano, wala tayong dapat ipag-alala. Bakit? Kasi we know na hindi naman talaga divorce yung pinaka-malaking problema. Kahit naman hindi pa legal ang divorce sa Pilipinas, marami ng mga mag-asawa ang naghihiwalay. Maaaring magiging mas malala yung sitwasyon. Pero legal or illegal, ay marami naman mag-asawa ang nagdidesisyon kung anong gusto nilang desisyon. Kapag ayaw na nila sa asawa nila at meron sila nagustuhan na iba, pwede maghiwalay, gagawin nila at sasama sa iba. So, maging legal man yung divorce o hindi, dapat harapin natin kung anong pinakamalaking problema. At anong pinakamalaking problema? Hindi yung batas ng Republika ng Pilipinas. Ang pinakamalaking problema ay yung kasalanan na nasa puso ng tao. Hindi lang ng mga non-Christians, kahit tayo na mga Kristiyano. And marami naman talaga mga tao. Siyempre, tumututol sila na maging legal in divorce. Pero, honestly speaking, maraming mga tao, kahit mga Christians, wala naman talagang pakialam kung anong sinasabi ng batas o hindi. Natural sa atin, ang approach natin, batas man ng gobyerno pinag-usapan o kaya batas o kautusan ng Diyos ang pinag-usapan, mas karaniwan sa atin, mas natural sa atin na susundin natin yung batas ng Diyos o batas ng tao kapag komportable sa atin na gawin. Pero kapag medyo alanganin na at feeling natin, hindi na ito magsiserve ng interest natin, inconvenient na sa atin, hindi na komportable sa atin ang sumunod. Di ba mas nangingibabaw sa atin yung batas na follow your heart. Sundin mo kung anong sinasabi ng puso mo. Kung anong tinitibok ng puso mo, kung saan kang masaya, yon ang gawin mo. Yun yung pinakamataas na batas na sinusunod natin sa buhay natin. And even as Christians, we're still struggling. Kung sino ba ang susundin natin? Yung sinasabi ba ng salita ng Diyos o yung sarili nating kagustuhan? So, and that's the big problem. At yung ganitong mentality ay nasa isip ng mga Pharisees na lumapit kay Kristo nung araw na yon. So, nabasa natin sa text natin, Matthew chapter 19 verse 3. Yung ilan sa mga Pharisees na itinuturing na pinaka-stricto kapag religion, kapag pagsunod sa kautusan ng Diyos ang pag-uusapan, lumapit kay Jesus. Meron silang tanong. At yung tanong, naayon ba sa kautusan? So verse 3, nahiwalayan o i-divorce ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan.
So anong motibo ng mga Pharisees na lumapit kay Jesus? Nagtatanong ba sila out of curiosity? Nagtatanong ba sila para malaman kung anong isasagot nila sa mga nagtatanong sa kanila? Nagtatanong ba sila dahil gusto nilang matutunan kung ano talaga sinasabi ng salita ng Diyos? Nagtatanong ba sila dahil gusto talaga nilang sumunod sa sinasabi ng salita ng Diyos? No. Diba sabi sa verse 3, lumapit sila kay Jesus para, humanap ng may paparatang sa Kanya, to test Him. O sa ibang salin, para hanapan ng butas ang Panginoong Jesus. Bakit? Kasi during this time, ay dumadami yung followers ng Panginoong Jesucristo. Ay itong mga Pharisees, ay nababawasan sila ng mga followers at sumusunod sa Panginoong Jesus. So, most probably nandun yung envy, nandun yung desire na hindi o mabawasan yung popularity ni Jesus para mag-serve sa sarili nilang interest, to serve their own agenda, para makuha nila yung mas mataas na glory para sa kanila. Hindi sila tagasunod ni Jesus. Wala silang pakialam kay Jesus. Wala silang magandang motibo sa pagtatanong nila kay Jesus. So this is a trap para kay Jesus. And yan din yung problema ng maraming tao ngayon. Many people, sabi nila, they are followers of Christ. They are Christians. Pero personal agenda yung nasusunod. Lalo na kapag relasyon yung pag-uusapan. So tungkol naman sa usapin ng pag-aasawa. So yung unang binanggit ko na problema nila, yung meron silang selfish agenda kung kaugnayan kay Jesus yung pag-usapan. Pero kung pag-usapan naman yung relasyon sa pag-asawa, nag-reveal din yung question nila ng malaking problema sa puso nila. Nandun pa rin yung makasariling hangarin. Kaya sila nagtatanong. Ano yung tanong nila ulit? Na ayon ba sa kautusan na palayasin at hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? So nakita ninyo how this question reveals yung baluktot na pananaw nila tungkol sa pag-aasawa. Ang pag-aasawa, ibig sabihin, pinagsama mo ang isang lalaki at isang babae. Kapag you are so interested kung ano yung dahilan para hiwalayan, kung pwedeng dahilan para pwedeng hiwalayan ang asawa, ibig sabihin, nagpapakita ito ng maling pananaw tungkol sa marriage. Ang paghihiwalay na pinag-usapan dito, divorce. Hindi lang ito yung pansamantala na separation. Ang pinag-usapan dito yung dissolution ng marriage bond. Yung puputulin na yung nagtatali sa relasyon ng mag-asawa. So natanong nila ito kasi meron nakalagay sa Deuteronomy 24, verses 1 to 4. Babasahin ko lang ngayon yung verse 1. Pero pag-usapan natin next week yung iba pang nakasulat doon. Kasi sabi sa verse 1, merong provision kapag hihiwalayan ng lalaki yung kanyang asawa. Pero para sa kanila, hindi pwedeng yung babae yung makipaghiwalay sa asawa. Ganito nakalagay sa verse 1. Kung mag-asawa ang isang lalaki, ngunit dumating ang panahon na ayaw na niya sa babae, dahil may natuklasan siya ritong hindi kaaya-aya. Dumating na ba sa relasyon niya mag-asawa na meron kayong natuklasan na hindi kaaya-aya sa inyong asawa? Kalakas palang maghilig nito kapag natutulog. Kapag magluto, laging sunog. May natuklasan siya ritong hindi kaaya-aya, gumawa siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Ibinigay ito sa babae at ipinalayas ito sa kanyang pamamahay. So, merong pagkakaiba-iba ng interpretation. Anong ibig sabihin ng hindi kaaya-aya? O sa English, some indecency in her. O isang kahiyahiyang bagay sa isang translation sa Tagalog. Sabi ng ni Rabbi, ito yung tagapagturo nila, Rabbi Shammai, tumutukoy daw yung hindi kaaya-aya sa pagtataksil ng babae o yung pangangalo niya o adultery. So, yun lang. Yung pwedeng dahilan para mag-divorce yung mag-asawa. Sabi naman ni Rabbi Hillel, pwede ring hiwalayan ng lalaki ang babae kapag nasunog niya yung tinapay na niluluto nito. O kaya sa lakas ng boses, dinig ng kapitbahay yung kanyang boses. So, ibig sabihin, mayroong grounds for divorce,
Okay, wag muna kayo mag-usap kung ganito yung kaso ninyong mag-asawa. Okay? Makinig muna kayo mabuti. Merong interpretation na stricto. Meron din namang interpretation na maluwag. Basta, kung gusto ninyong mag-divorce, ay gawin ninyo. Ito yung problem sa divorce sa Amerika, no-fault divorce. Basta gusto mo makipaghiwalay, makipaghiwalay ka. So, ang problema din ng mga tao ngayon, ay naghahanap sila ng dahilan na pwedeng hiwalayan yung kanilang asawa. Yes, may nakasaad na provisions sa salita ng Diyos. Yung binasa natin, Deuteronomy 24. Pag-usapan pa natin yan next week. Pero wag muna nating sagutin yung question na ano ba yung sapat na dahilan para hiwalayan yung asawa? Pag-usapan muna natin, ano ba yung pangunahing dahilan ng bakit kayo nagsasama na mag-asawa? And that's the first question na kailangan natin na sagutin. Hindi na ito karaniwang tinatanong ng mga tao ngayon. Nagiging tanggap na sa maraming sa society natin na kapag may problema yung mag-asawa, talagang wala ng solusyon, dumaan na sa counseling, wala pa rin, talagang meron daw irreconcilable differences na wala na talagang magagawa, kundi kailangan na silang paghiwalayin. Pero yung question, wala ba talagang magagawa para maayos yung pagsasama ng mag-asawa? And so, ito yung problem ng mga Pharisees. At katulad ng mga Pariseo na nagtanong kay Jesus, meron din tayong ilang mga baluktot na pananaw sa pag-asawa na kailangang ituwid ng salita ng Diyos. Ang tingin ng marami, isipin ninyo kayong mag-asawa, bakit kayo nagpakasal? Yung mga single, bakit gusto niyo mag-boyfriend, mag-girlfriend, bakit gusto niyo magpakasal? Ang tingin ng marami, basta in love, pwede na magpakasal. In love ka, di ba? Nawakan mo lang yung kamay, kinilig ka na. So, pwede na kayong ikasal. Pero kapag dumating yung time na hindi na kayo in love sa isa't isa, sabihin na iba, pwede na kayong maghiwalay. Yung iba naman ay sinasabi na hindi mahalaga yung kasal. Basta nagmamahalan kayo, pwede kayong magsama, kahit pareho kayong lalaki, kahit pareho kayong babae. Ang mahalaga ay masaya kayo sa relasyon ninyo sa isa't isa. Yung iba naman ay takot mag-asawa dahil ang na-witness nila sa kanilang mga magulang ay hindi maganda. Palagi nag-aaway o kaya nagkahiwalay. So, ayaw nilang maranasan yung ganon. So, humahanap yung tao ng mga justifications. Kahit na sa atin na alam natin na ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao, we know that. Kabisado natin kung ano yung nakasulat sa Biblia. Pero kapag dumating sa time na we're really struggling in our marriages, naghahanap din tayo ng mga excuses, naghahanap tayo ng justification o palusot para hindi natin tuparin yung sinumpaang pangako natin nung tayo ay ikasal na magsasama habang buhay sa hirap at ginhawa. Mas gusto lang pa lang natin yung ginhawa sa relasyon. And we don't want to face yung difficulties. That's a problem. So kung yun ang problema, tingnan natin sumunod kung paano sinagot ng Panginoon yung tanong sa Kanya. Ano yung tanong sa Kanya? Pwede bang hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Isipin ninyo, ito ay patibong kay Jesus. Bakit? Kapag sinabi ni Jesus na yes, pwede ang divorce, maaari ng ibang tao at makikita nila na masyadong maluwag pala ang Panginoong Jesus at talagang masusunod pala yung kagustuhan ng tao. Di ba? Kapag sinabi naman niya na no, may alam din nila na mayroong sinasabi sa law of Moses, tungkol sa divorce. So parang lumalabas na kinokontra ngayon niya ang kautusan ng Diyos. But very wise yung sagot dito ng Panginoong Hesus. Hindi niya sinabing yes, hindi rin niya sinabing no. Ang kausap nila, Diyos mismo na nagkatawang tao. He has perfect wisdom. Alam niya kung paano sagutin yung mga ganitong tanong. Alam niya kung paano sagutin yung mga tanong natin tungkol sa relationships. Alam natin na kailangan nating karunungan ay nanggagaling sa Panginoong Hesukristo. So ano yung sagot niya? Sa halip na sagutin niya ng direkta yung tanong sa kanya, nagbigay siya ng dahilan kung bakit hindi dapat paghiwalayin ang mag-asawa. At yung dahilan na sinabi niya ay may kinalaman sa disenyo ng Diyos sa kanyang paglikha sa tao.
Itong mga Pharisees, sinasabi nila, na-reference nila, yung Deuteronomy chapter 24, and of course, salita din ng Diyos yun. Pero, ang Panginoong Hesus, ang ginawa niya, bumalik pa siya dun sa pinakauna, sa Genesis chapter 1 at chapter 2. Doon makikita yung sagot niya at sinasabi niya na yun muna ang pag-usapan natin. Bago natin pag-usapan yung mga nangyari pagkatapos na magkasala yung tao. Kaya mayroong divorce dahil sa kasalanan ng tao. Pero hindi layunin ng Diyos sa mag-asawa na maging exit strategy ang divorce o paghihiwalay. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Sabi niya sa verse 4. Hindi ba ninyo nabasa? Nakita ninyo kung paano very insulting ito sa mga Pharisees na nagsasabi, na pinagmamalaki nila na sila yung mga bihasa sa kautusan. Hindi ba ninyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? Saan galing ang sinabi ni Jesus? Genesis chapter 1 verse 27. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. So ano sinasabi dito ng Panginoong Jesus? Na kapag pag-uusapan natin yung issue ng divorce, ng marriage, balikan muna natin yung sinasabi ng Diyos sa Genesis 1. Ano ba yung disenyo ng Diyos sa paglikha sa atin? Ang Diyos ang lumikha sa atin. Lalaki, babae. Ang Diyos din ang lumikha sa atin, ang lumikha sa pag-aasawa. Ibig sabihin, siya yung author and designer of marriage. So, kaninong design, kaninong kautusan ang dapat masunod kapag relasyon ng mag-asawa ang pinag-uusapan? Kung ano ang disenyo ng Panginoon. So, male and female, God created in His own image. Anong ibig sabihin? Nilikha tayo ng Diyos para masalamin sa buhay natin at sa mga relasyon natin ang karakter ng Diyos. Tayong mag-asawa, yung mga may asawa, yung relationship natin sa marriage should also reflect God's character. Kung paano magmahal ang Diyos sa atin, kahit na hindi tayo karapat-dapat mahalin, ganun dapat ang makita sa relasyon nating mag-asawa. Kung paano tayong pinatawad ng Diyos kahit paulit-ulit tayo nagkakasala sa Kanya, ganun dapat ang pagpapatawad na ipakita natin o ibigay natin sa ating asawa. When we reflect God's design, God is glorified. At ito ay makakabuti para sa atin. Pero kapag binabaluktot natin yung magandang disenyo ng Diyos, ito ay sampal sa magandang ginawa ng Diyos. Isang lalaki, isang babae. Monogamous marriage. Hindi isang lalaki at isa pang lalaki. O isang babae at isa pang babae. That's homosexuality. Hindi isang lalaki, isang babae, tapos meron pang ibang babae o ibang lalaki. That's adultery. That's prostitution. That's polygamy. So kung binabaluktot natin ang disenyo ng Diyos, binabaliwala natin ang otoridad ng Kanyang salita. So bakit nagkakaroon ng problema sa relasyon ng mag-asawa? Bakit may naghihiwalay? Bakit may divorce? Bakit may pang-aabuso? Bakit mayroong pagpapabaya? Dahil sa kasalanan ng tao. Dahil sinusuway natin kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin. Pero kung nakikinig tayo at susunod sa nais ng Diyos sa pag-aasawa, mararanasan natin yung ganda at saya ng disenyo ng Diyos. Ang problema, tulad din ng mga Pharisees, sinasaway tayo ng Panginoon. O kino-confront tayo ng Panginoon. Sinasabi niya sa atin, hindi ba ninyo nabasa? Alam ninyo, for many of us, hindi natin kailangan yung marinig ulit yung ganitong mensahe. Kasi para malaman natin, kasi alam na natin eh. Kailangan lang ipaalala sa atin kung anong tinuturo ng salita ng Diyos. Sabi ni Kristo, hindi ba ninyo nabasa? Ibig sabihin, nakasulat yan sa salita ng Panginoon. Hindi batas ng Pilipinas yung kailangan natin. Hindi kung ano nakasulat sa social media o yung mga comments ng mga tao yung kailangan natin. Hindi yung dinidikta ng puso natin yung kailangan natin, kundi yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang dapat nating pakinggan. God is the author of marriage.
Siya yung authority over our marriage at sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Ang Diyos ang mas nakakaalam kung ano ang mabuti at kung ano ang makakabuti para sa atin. God is perfectly wise. So ang tanong, nakikinig ba tayo sa Kanya? Sa lahat ng mga mag-asawa na narito, do we have that commitment na ipailalim sa otoridad ng salita ng Diyos ang relasyon nating mag-asawa? If you are struggling sa relasyon ninyong mag-asawa ngayon, are you committed na ang gagawing hakbang, ang gagawing response para masolusyonan yung problema ay kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? At sa mga walang asawa, sa mga single, sa mga kabataan, are you committed kapag nagpursu kayo ng relationship na ang nasusunod ay yung sinasabi ng salita ng Diyos? So, kung ang Diyos ang may likha, designer ng pag-aasawa, ibig sabihin, meron siyang disenyo sa pag-aasawa. So dapat, alam natin, ano yung sagot sa, okay, ano yung design? Ano yung gusto ng Diyos for marriage? So sabi ni Jesus sa Matthew chapter 19, verse 5, at siya rin, ito yung sinasabi niya dito, at siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Sabi ni Jesus sa verse 5, sino daw nagsabi nun? Sino nagsabi? Ang Diyos na lumalang o lumikha sa tao. Pero kung babasahin natin kung saan galing yung sinabi ni Christ, Genesis chapter 2 verse 24, hindi ito directly na sinabi na nanggaling sa bibig ng Diyos. Ito ay comment ng sumulat ng Genesis na ipinagpapalagay natin na si Moises, na sumulat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ito yung comment ni Moises pagkatapos nung salaysay tungkol sa paglikha sa lalaki at sa babae at doon sa unang kasalan sa Garden of Eden. So ano sinasabi ng Panginoong Yesus? Sinulat ni Moises, salita ng Diyos. So yung sinasabi niya dito ay merong bigat at authority dahil hindi lang ito salita ng tao, kundi salita ng Diyos. At doon sa isang verse na yon, nakapaloob, makikita natin yung napakagandang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa. Ano yung design na yon? Sa pag-aasawa, may iiwanan at may sasamahan upang ang dalawa ay maging isa. That's the goal of marriage. Ulitin ko sa pag-aasawa, may iiwanan at merong sasamahan para ang dalawa ay maging isa. Okay, isa-isahin natin yon. Una, may iiwanan. Sa pag-aasawa, anong sabi dito sa Genesis 2:24? Iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. And syempre, kasama din yung babae. Iiwanan din yung kanyang ama at ina. Ano ibig sabihin ng iiwan? Mabigat yung ibig sabihin nito sa literal na pagkakasalin. Ang ibig sabihin, tatalikuran, itatakwil. Hala, hindi mo ibig sabihin na kakamuhian muna ang mga magulang mo kapag nag-asawa ka because we still honor our parents kapag tayo ay nag-asawa. Pero ibig sabihin lang, using that strong language, na sa oras na ikaw ay kinasal, hindi na ang mga magulang mo ang primary authority, ang primary allegiance, primary responsibility mo, kundi yung asawa mo na. And mabigat ito sa kultura natin. Kasi marami sa atin ang hindi maiwanan ang kanilang mga magulang. Okay, so we understand. May mga cases na kinakailangan kayo ay nakatira pa rin sa loob ng isang bahay. Hindi ko alam, baka so matanda na yung nanay mo, kailangan mag-aalaga sa kanila. But we need to be intentional kung paano i-evaluate yung mga ganong senaryo. Kasi, posible naman na may mga mag-asawa din na nakahiwalay nga sila sa kanilang mga magulang, pero yung isip nila, yung puso nila, nakatali pa rin sa kanilang mga magulang at sobrang dependent pa rin sa kanilang mga magulang. And so, kung kayo naman ay kasama ninyo yung parents niyo, kaya binan ninyo sa loob ng bahay, kailangan din ninyong pag-usapan ng mag-asawa. Nakakatulong ba ito sa inyong mag-asawa? O ito ay nakakahadlang
Paano yung responsibility ng lalaki na maging spiritual leader ng kanyang family? Paano yung babae sa submission sa kanyang asawa? Paano yung pagkapalaki sa mga anak? Yung primary responsibility natin ay sa asawa natin, sa pamilya natin, at hindi na sa mga magulang natin. Yes, makakatulong sila. Pero hindi natin pwedeng ipaubaya yung pagpapalaki sa mga anak natin sa mga lolo at lola. Tayo yung may pananagutan sa kanila. So may iwanan. Pangalawa, meron ding sasamahan. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa. Sa English, ito ay hold fast. Hindi ito yung magsasama na, okay, nagtabi kayo, magkasama kayo sa isang bahay, magkatabi kayo sa kama. Hindi lang yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, hold fast. Yung word na ginamit dito ay nag-indicate na yung nakakapit, nakadikit, malapit na malapit ang relasyon sa isa't isa. So, ibig sabihin, ang goal natin sa marriage ay gawin natin ang lahat ng magagawa natin para mas mapalapit ang relasyon natin sa isa't isa. And it's challenging kasi ang lalaki at babae, mayroong iba-ibang personality. Mayroong iba-ibang family background. Mayroong iba-ibang level of spiritual maturity. Mayroong mga iba-ibang pananaw tungkol sa theology, sa politics, at kung ano-ano pang mga issues sa parenting. Pero this is our goal. Sabi ni John MacArthur, yung salitang ginamit dito ay tumutukoy sa mahigpit na bonding together ng mga bagay na karaniwang ginagamit sa pagdidikit ng glue o pagsisemento. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nag-asawa, ganun kadikit ang relasyon ninyong mag-asawa. Para kayong pinagdikit ng mighty bond, super glue, hindi yung mumurahin lang na glue. Yung mighty bond, super glue, na hindi mo pwedeng paghiwalayin nang hindi napupunit. O para kayong sinemento na hindi mo pwedeng biyakin, mabibiyak mo lang, matitibag mo lang ng maso o ng jackhammer, pero kapag nagawa mo yon ay sira-sira na yung kalalabasan. And that's God's design for marriage. Na habang tumatagal ay mas lumalago ang pagsasama ng mag-asawa at hindi nagsasawa sa bawat isa. So, ang nais ng Diyos sa atin ay gawin natin ang lahat ng magagawa natin para mapalapit tayo sa ating asawa. That's why it's very important yung regular na pag-uusap, yung merong sapat na oras, yung mag-asawa. Hindi natin pwedeng gawing dahilan yung trabaho. Hindi natin pwedeng gawing dahilan yung mga bata. Hindi natin pwedeng gawing dahilan yung mga gawaing bahay or even ministry sa church para pabayaan ang relasyon ninyong mag-asawa. And so, I know, it's difficult for some of you. Kasi iba sa inyo, maaaring pinag-usapan natin magsasama yung mag-asawa. Pero at this point, in your marriage, magkahiwalay kayo ngayon. Iba, nasa ibang bansa. Iba, nasa malayong lugar na nagtatrabaho. Iba, hindi mo alam kung babalik pa yung asawa mo sa'yo. It's difficult. Or, magkasama nga kayo sa loob ng bahay, pero parang sobrang layo naman ng loob ninyo sa isa't isa. And so, we need to ask yung mga questions na ito and evaluate kung ano ba yung ginagawa natin para maging malapit tayo sa isa't isa. And let's pray. Pag-pray natin yung bawat isa. Nandito yung mga elders ng church to give you counsel. Kaya sinasabi namin sa mga members, bago man lang kayo gumawa ng major decision sa buhay ninyo, yung mag-asawa, yung isa, magtatrabaho sa ibang bansa. O kaya yung mga single, nag-iisip na kayo na mag-boyfriend, girlfriend, mag-asawa, o magpakasal. Bago man kayo gumawa ng major decision sa marriage ninyo, sa relationship ninyo, pwede ninyo at dapat ninyong kausapin yung mga elders ng church. Honestly, sasabihin ko sa inyo, nalulungkot kami. Kapag nababalitaan namin na gumawa na kayo ng major decision na hindi man lang alam ng isa sa mga pastor ng church. Ay, umalis na pala siya. Magkahiwalay na pala sila mag-asawa. Ay, yung mga single,
Yung iba sa inyo, may boyfriend, may girlfriend, na hindi alam ng mga pastor ng church. So paano namin kayo matutulungan? Paano namin kayo mabibigyan ng guidance? Unless sa tingin ninyo ay you are wise enough to decide on your own. Pero time will tell. If masabi ninyo na you made wrong decisions, maraming wrong decisions, dahil kayo nasunod, hindi kayo humingi ng tulong sa iba. Okay? So going back, may iwanan, may sasamahan, magsasama yung mag-asawa, at anong layunin nun? Upang ang dalawa ay maging isa. So sa pag-aasawa, ang 1 plus 1 equals 1. Okay? It's bad math, pero it's good theology sa marriage. So ang goal ng Diyos sa relasyon ng mag-asawa ay yung marital intimacy, yung oneness. Alam ko po may mga bata dito, pero trabaho din natin mga parents na ipaliwanag sa kanila. Kailangan din nilang marinig yung tungkol sa design ng Diyos sa mag-asawa about sex. Huwag kayong matatakot kapag narinig ito sa pulpito. Marinig din naman nila yan sa YouTube o kaya sa Facebook. Di mahalaga na marinig na nila sa konteksto na rin nila, ito yung gusto ng Diyos na yung pagtatalik ng mag-asawa ay nakareserba lang talaga sa relasyon ng mag-asawa. Ito ay sumasalamin doon sa gusto ng Diyos na maranasan natin yung intimacy, yung pleasure na nireserve ni God para lang sa mag-asawa. Hindi ito para sa wala pang asawa. That's premarital sex. Hindi ito sa hindi mo asawa o asawa ng iba. That's adultery. Hindi ito kapag nag-iisa ka lang to satisfy yourself, like porn and sexual fantasies. At sa mga mag-asawa, hindi rin ito dapat ipagkait o ipagdamot sa inyong mga asawa unless in some unavoidable reasons. Diba sabi ni Paul sa 1 Corinthians 7:3, dapat tuparin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa. At gayon din naman ang babae. Ang tinutukoy niya dito ay yung sexual intimacy. So yon ay parehong duty and delight ng mag-asawa. Sagrado ang sex sa relasyon ng mag-asawa dahil ito ay sumasalamin sa init, sa kaligayahan at sa tindi ng kapit ng relasyon ng Diyos sa atin. This is not just about marriage. This is not just about relationship. This is not just about sex. This is about God's design para sa atin. So, hindi lang ito physical at sexual intimacy. Ang nais ng Diyos na mabuo sa pagsasamang ang gusto ng Diyos sa mag-asawa ay mabuo to the point na talagang magiging isa yung isip, yung puso, na mayroon na tayong nagkakaisang hangarin, mayroon na tayong nagkakaisang damdamin, mayroon na tayong nagkakaisang mithiin para mahalin ng Diyos, para paglingkuran ng Diyos, para sambahin ng Diyos. And that's impossible kung ang asawa mo ay isang unbeliever. I hope, if you are single right now, na maintindihan mo kung bakit palagi kami mga elders nagpapaalala. If you'll enter into a relationship, lalo na kung marriage, dapat ay mananampalataya din sa Panginoon. So kailangan natin itong pagtulong-tulungan. We need to pray hard about this. Kailangan natin ang tulong ng bawat isa dito sa church. Malaki na kasalalay dito. This is not just about our own good. Siyempre para sa ikabubuti natin, kaya natin ito pinag-uusapan. Pero isipin niyo, kapag may problema kayo mag-asawa, lalapit kayo sa pastor, o hingi kayo ng counseling, di ba karaniwan, sarili natin iniisip natin. Tama lang na isipin natin yung ikabubuti natin. Pero iniisip ba natin kung bakit mahalaga na maayos yung relasyon ng mag-asawa na vertical yung reason, not just horizontal. Ang nakasalalay dito ay hindi lang yung kaligayahan, kabutihan natin. Ang nakasalalay dito, higit sa lahat, ay ang kaluwalhatian at ang karangalan ng Panginoon natin.
that God is more glorified kapag yung relasyon natin mag-asawa ay sumasalamin sa relasyon ng Diyos sa atin na kanyang mga piniling mahalin, kanyang mga piniling iligtas. Diba usually, we say na God is our Father, we are His children. Tama ba? Yan, that's tamang pagsasalarawan ng relasyon natin sa Diyos. Pero naisip din ba natin na gumagamit din ang Bible ng mga images na sinasabi na ang Diyos ay asawa, husband. At tayo na mga iniligtas niya ay yung kanyang asawa. Isaiah 54 verse 5. Sapagkat ang lumalang sa iyo ay ang asawa mo, ang Diyos, si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ezekiel 16:8. Nang madaanan kitang muli, nakita kong ikaw ay handa ng umibig. Kaya ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuotan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan, nakipagtipan ako sa iyo at ikaw ay naging akin. Isang kasalan yung isinasalarawan dito. Pero anong ginawa natin? Jeremiah chapter 3 verse 20. Ngunit gaya ng taksil na asawa, iniwan mo ako, sabi ng Diyos, hindi ka naging tapat sa akin. Nagtaksil tayo sa Diyos. Kaya nga yung idolatry ay tinatawag din na spiritual adultery. Pinalayas ba tayo ng Diyos? Hiniwalayan ba tayo ng Diyos? Diniborsyo ba tayo ng Diyos? Hinintay ba niya na tayong unang gumawa ng hakbang para makipagbalikan tayo sa Kanya? Hindi ba narinig natin yung message of the gospel? Na parang ang Diyos pa yung sumusuyo sa atin, humahabol sa atin, nanliligaw sa atin. Samantalang there is no loveliness in us. There is no worthiness in us. There is no beauty in us na maakit ang Diyos para tayo ay mahalin at pagtsagaan. Pero siya yung patuloy na umibig sa atin, na ipadala niya ang kanyang anak na si Jesus, na namatay sa krus at binayaran ng lahat ng pagtataksil natin laban sa Kanya. Bakit yun ginawa ni Kristo? Para ibalik tayo sa Diyos. Hosea chapter 2 verse 16. At sa araw na yon, sabi ni Yahweh, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa. Verses 19 to 20. At gagawin kitang asawa ko magpakailanman. Gagawin kitang asawa ko sa katuwiran at sa katarungan, sa tapat na pag-ibig at sa kaawaan. Gagawin kitang asawa ko sa katapatan at makikilala mo ang Panginoon. Nakikita ninyo, we're not just talking about marriage. Kapag pinag-uusapan natin yung kaseryosohan, kasagaduhan ng kasal, ng pag-aasawa, hindi ba nakikita natin kung paanong sumasalamin ito sa pakikipagtipan at pakikipag-isa ng Diyos sa kanyang relasyon sa atin? So kung ganun pala kaganda, kung ganun pala ka-engrande ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa, ibig sabihin, bago natin pag-usapan, pwede bang hiwalayan ng mag-asawa ang kanyang asawa? Pag-usapan muna natin, anong klaseng commitment yung dapat na meron tayo dun sa pinasok nating relasyon? At kung gusto ninyong mag-asawa sa mga wala pang asawa, ito yung klaseng commitment na papasukin ninyo kapag kayo ay nag-asawa. Ito sabi ng Panginoong Yesus, verse 6, last verse. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Okay. It may be inevitable na dating ang panahon na legal na ang divorce sa Pilipinas. Pero, as Christians, alam natin, we are under a higher law. We are under the Lordship of Christ. Hindi madali ang pag-aasawa. Lahat ng may asawa ay magsabi ng Amen. And that's true. Kaya sa hirap ng mga dinaranas natin, minsan parang mas madali pang makipaghiwalay na lang. Kaysa magtiis, magtiyaga,
at pagsikapang maayos yung nasirang pagsasama. But marriage is about commitment. It's not about being in love. It's not about your comfort or your convenience. It's about commitment. And sa society natin ngayon, very low ang commitment ng mga tao sa relationship. Di ba? Yung mga kabataan, papalit-palit ng boyfriend, girlfriend. Sa mga millennials ba yun? Or iba pang Gen, ano yung sumunod doon? Gen Z? Hindi ko alam kung sino yung sinasabi nila na pag nagtrabaho, palipat-lipat din ang trabaho instead na magstay sa isang trabaho. And ganun din sa society natin. Very low yung commitment. But we have a wonderful opportunity. In this society na very low yung level of commitment na ipakita, sa relasyon natin na mag-asawa, yung gospel-driven, yung strength of commitment na nais ng Diyos para sa atin. Bakit? Kasi kinikilala natin. Tingnan niyo yung ganitong perspective. Nung kayo ay kasal na mag-asawa, sino yung nagdesisyon na kayo ay ikasal? Sino nagdesisyon? Pareho kayo. Sana naman pareho kayo nagdesisyon. Hindi kayo tinutukan lang ng baril para wala na kayong magawa. So nagdesisyon lalaki, nagdesisyon yung babae. So kapag titingnan natin yung marriage na it's just our decision, so kung gusto na ninyo maghiwalay, depende rin sa desisyon ninyo. Pero ano sinasabi ng Panginoong Yesus? Ang pinagsama ng Diyos, so yung marriage, first of all, ay desisyon at gawa ng Diyos. So yung paghihiwalay ng mag-asawa ay hindi, yung desisyon na maghihiwalay ang mag-asawa ay hindi nakasalalay sa desisyon ng husband o ng wife. Ito ay nakasalalay kung ano yung desisyon ng Diyos. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ito ay gawa ng Diyos para sa Diyos. Listen to John Piper. Tagalog ito. Iniutos ni Jesus na maging tapat ang mag-asawa sa kanilang pag-aasawa. Hindi niya ipinapalagay na ito ay madali. Ngunit itinuturo niya na ito ay isang dakilang bagay dahil ang pag-aasawa ay gawa mismo ng Diyos kung saan siya lumilika ng isang bagong realidad ng isang laman or one flesh na lampas sa pag-unawa ng tao at inilalarawan sa mundo sa anyo ng tao ang pakikipagtipan sa pagitan ng Diyos at ng mga taong kabilang sa Kanya. Ang pag-aasawa ay sagrado na lampas sa kung anong iniisip ng karamihan ng mga tao dahil ito ay isang natatanging nilikha ng Diyos, isang pagsasadula o drama ng relasyon ng Diyos sa mga taong kabilang sa Kanya at pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Ito ay laban sa lahat ng bumababaw na saloobin tungkol sa pag-aasawa sa panahon natin. Sinasabi ni Jesus na ang pag-aasawa ay isang dakilang gawa ng Diyos at isang sagradong tipan na mapuputol lang sa pamamagitan ng kamatayan. Pakinggan niyo yung sinabi niya ng dulo. Mapuputol lang sa pamamagitan ng kamatayan. Hanggat buhay ang asawa natin, ang panawagan ng Diyos ay maging tapat tayo sa asawa natin, hindi man sila maging tapat sa atin. Tulad ng Diyos na nanatiling tapat sa kanyang pangako sa Israel. Tulad ni Kristo sa kanyang tapat na pag-ibig sa atin. Naalala ninyo yung binasa natin kanina sa assurance of pardon? Narinig lang natin doon yung tungkol sa lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Pero ano ba yung underlying basis ng command na yon? It's the gospel of the Lord Jesus Christ. Di ba sabi sa Ephesians 5:31-32, dahil dito, sabi ni Paul, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, magkasama sila ng kanyang asawa, at sila ay magiging isa. Ito yung sinabi ni Christ. Ito yung sinabi sa Genesis chapter 2. Ano sabi niya sa verse 32? Ito ay isang dakilang hiwaga na aking inihahayag tungkol sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Try to picture that. Ikaw na lalaki at ang asawa mo ay naglalarawan. Your marriage is a dramatization
ng relasyon ni Kristo sa kanyang bride, yung church. That's a very high calling sa marriage. Meron bang posibilidad na hihiwalayan ni Kristo ang iglesia? No. Ilang beses tayong nagtaksil sa Kanya. Ilang beses tayong bumaling sa ibang mga lovers when we feel we are not satisfied sa pag-ibig ni Kristo sa atin. But Jesus remains committed to us. Ibinigay niya yung sarili niya para sa atin. Hindi niya sisirain yung kanyang pangako na siya ay mananatiling sa atin magpakailanman. At yung relasyon natin kay Kristo, hindi rin kayang putulin ng kamatayan. So, back to our question kanina sa introduction. Sang-ayon ka ba sa divorce? Actually, that's a wrong question. Hindi yung pinakamahalagang question. Sang-ayon ba maraming Pilipino sa divorce? Sang-ayon ba ang mga senador o mga lawmakers sa divorce? The most important question na we need to answer right now is, sang-ayon ba ang Diyos sa divorce? Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Malinaw na ang puso ng Diyos ay against sa paghihiwalay ng mag-asawa. Sabi niya sa Malakias chapter 2 verse 16, tungkol sa divorce, it's like violence, isang uri ng karahasan. Bakit? Di ba yung dalawa naging isa? Isang katawan? So when you divorce yung mag-asawa, parang hinahati mo yung isang katawan. Try to picture yung violence ng ganong senaryo. Kaya sabi ng Diyos doon, aking kinapopuotan ang paghihiwalay. O sa isang salin, nasusuklam ako sa paghihiwalay. So tama lang. Dahil sang-ayon sa puso ng Diyos at sa disenyo ng mga mag-asawa, natutulan natin ang divorce. It's just right to say no to divorce. Kaysa naman tayo pa yung mangunguna na magsasabi yes sa divorce. Pero I'm aware that this issue is still complicated. Bakit? Again, hindi dahil sa disenyo ng Diyos. It's complicated dahil sa kasalanan ng tao. Dahil sa pang-aabuso ng mga lalaki sa kanilang asawa. Dahil sa paulit-ulit na pagtataksil ng lalaki o ng babae. Dahil sa abandonment, dahil sa pansariling interes ng mga tao, dahil sa kasalanan na natitira pa sa puso natin. So, we'll talk about kung ano pa sinasabi ni Kristo about divorce next week. Dahil alam ko na hindi pa natin nasagot yung ilang mga questions. Paano yung mga hiniwalayan na ng asawa nila? Paano yung talagang nasa very abusive na relationship? Pero at this point, gusto kong iwan sa inyo yung assurance, yung katiyakan na meron tayo sa relasyon natin kay Kristo. May asawa ka man o wala, masaya ka man sa asawa mo o hindi, you're struggling maybe at this point in your marriage na hindi mo alam kung maayos pa yung relasyon ninyong mag-asawa, o yung iba sa inyo na tuluyan na iniwanan na inyong asawa at sumama sa iba. At yung iba sa inyo na maybe masakit na yung may hinanakit na kayo sa akin. Dahil yung mga bagay na gusto na ninyong kalimutan in the past, ay bigla ninyong naalala because we are talking about marriage. And listen, sa pangako ng Diyos sa'yo, Romans 8:38-39, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig.
Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel, ang pangapamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Magkaroon man ng divorce sa Pilipinas o hindi, manatili man kayo magkasama ng inyong mag-asawa o hindi, walang divorce sa relasyon natin sa Diyos dahil kay Kristo. Ibig sabihin, if that is true, hindi relasyon mo sa asawa mo o pagkakaroon ng mabuting asawa ang pinakakailangan mo. Ang pinakakailangan mo ay si Kristo. If until right now you're still outside of Christ, you'll be miserable for all eternity. Nakakapit ka na ba kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya? At kung ikaw ay na kay Kristo na, and you're struggling in your marriage right now, patuloy ka bang kumakapit kay Kristo as you navigate yung difficulties ng relasyon ninyong mag-asawa? At para sa lahat sa atin, sabihin niyo, wala naman akong asawa. Paano ko naman may i-apply itong pinag-usapan natin? If you are a member of the church, you belong to this body. At maraming mga miyembro dito ang may asawa and struggling sa sanctification sa kanilang marriage. How can you pray for them? How can you help them na patuloy na kumapit kay Kristo sa pamagitan ng pagpapaalala sa bawat isa na dumating man yung oras na gusto na nating bumitaw sa pananampalataya kay Kristo? Kahit kailan, hindi dating ang oras na bibitaw si Kristo sa atin. We have a Savior, we have a lover na mahigpit ang pagkakakapit sa atin. Kahit kailan, hindi siya bibitaw. Let's pray. Our Father in heaven, our lover, our Savior, our forgiver, our healer. Sa iyo po namin hinihingi ng tulong ang relasyon namin sa aming asawa. Sustain us, preserve us, sanctify us, make us more like Jesus. And for everyone na ito, Panginoon, anumang status nila, may asawa man o wala, dalahin ko, Panginoon, na mga itong mga salita na narinig namin ay magbigay ng matibay na assurance, confidence, and hope sa amin, especially sa mga oras na we fail or other people fail or disappoint us or hurt us. May your word, may the gospel assure our hearts that we have a Savior and a lover who will hold us fast. Thank you, Jesus. This is our prayer in Jesus' name. Amen.